Kumpirmado na nga, patay na ang matinik na Hamas leader at public enemy number 1 ng Israel na si Yahya Sinwar, na ilang taon nang pinaghahanap ng Israel dahil siya ang tinuturong utak sa ginawang pananalanta ng Hamas noong October 7, 2023. Na ikinasawi ng mahigit 1,000 Israelis, mapasundalo man o sibilyan, na nagresulta ng walang habas na pambobomba ng Israel sa Gaza bilang ganti nila at upang mabawi ang mga Israeling bihag na ang iba ay nasa kamay pa rin ng Hamas hanggang ngayon. Kilalang mailap itong si Sinwar at hindi mahuli-huli ng Israel, ngunit sa puntong ito ay talagang napuruhan na siya at naubos na rin ng kanyang malapalos na swerte. Sino nga ba si Yahya Sinwar? Gaano siya kalupit at paano nga ba siya tuluyang napatay ng IDF? Ano ang impact ng kanyang pagkawala sa pamunuan ng Hamas? Nangangahulugan na ba ito na maaari nang matuloy ang hostage negotiation sa pagitan ng Israel at Hamas na ang sinasabing malaking balakid noon upang ito ay matuloy ay walang iba kundi si Yahya Sinwar? Sino na lang ang mga natitirang leader ng Hamas na buhay pa at sino ang papalit sa kanya? Higit sa lahat, ito na nga kaya ang umpisa ng tuluyang paghupa ng giyera sa Gaza kung saan halos 50,000 na mga sibilyan ang binawian ng buhay at milyon-milyon ang nawala ng tirahan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Simula noong October 7, 2023, hindi na di umano nagpakita sa publiko si Yahya Sinwar dahil alam niya na ikinasa na ang manhunt upang siya ay madakip o mapatay sa pagiging mastermind niya sa pag-atake ng Hamas sa loob ng Israel. Ngunit sa mahigit 1 taong paghahanap ng Israel sa kanya at pagalugad sa kailaliman ng di mabilang ng Hamas tunnels, ay hindi naging mapalad ang IDF na matunton si Sinwar. May mga pagkakataong muntik na nila itong maabutan, kagaya na lamang sa isang tunnel kung saan umuusok pa ang kape at mainit-init pa ang tinapay na pinaniniwalaan nilang kay Sinwar, at ayon sa IDF ay ilang minuto lamang ang pagitan sa pag-alis ng grupo ni Sinwar at ng kanilang pagdating. Sa katunayan ay nakita pa nila sa nakuhang CCTV footage ang pag-alis ng naturang leader kasama ang mga anak, asawa at kapatid habang lumalabas sa madilim at makitid na tunnel na gamit pa ang ilaw ng cellphone bilang flashlight. Ang 61 anyos na si Sinwar ay hindi na di umano lumalabas sa publiko at pinaniniwala ang palipat-lipat lamang ito ng lungga kasama ang kanyang security team at bitbit nila ang ibang Israeli hostages bilang panangga. Pinanganak sa isang refugee camp sa Khan Yunis, Gaza noong 1962 at naging aktivista ito sa kanyang paglaki hanggang sa sumali siya sa Hamas noong 1980 bilang isa sa mga naunang miyembro ng grupo. Nahuli na siya ng Israel dahil sa mga krimeng nagawa tulad ng mga pagpaplano ng pagbobomba at pandurukot ng mga sibilyan at sundalong Israeli, kaya nasentensyahan na ito ng 4 na life sentence. Subalit matapos ang 22 taon na pagkakulong sa loob ng Israeli prison kung saan nag-aaral ito ng Hebrew upang mas lalo raw niyang maintindihan ang lingwahe ng kalaban. Nakalaya ito noong 2011 dahil sa isang prisoner swap nang may dinukot na sundalong Israeli ang Hamas. At simula noon ay mabilis na ang pag-angat niya sa rangko sa Hamas hanggang sa naging political leader ito sa Gaza. At noong October 7 nga taong 2023, siya kasama ng isa pang notorious na Hamas leader na si Mohammed Deif ay pinlano ang pinakamalaking pagpasok ng Hamas sa Israel. At simula noon ay puspusa na ang paghahanap ng Israel sa kanya. Subalit tila naubos ang swerte ni Sinwar nang maganap ang isang engkwentro sa pagitan ng kanyang grupo at ilang IDF operatives sa katimugan ng Gaza. Malakas na di umano ang intelligence report na nasa area nagtatago ang naturang leader. Subalit hindi nila inaasahan na makakaengkwentro nila ito sa isang lugar doon. Ayon sa ulat, ang 828 Bislamak Brigade ay nagkapatrolya sa area ng Rafah, Southern Gaza, nang biglang may nasipat silang 3 Hamas fighters. Agad nagpulasan at naghiwa-hiwalay ang 3 membro ng Hamas, kaya naganap ang palitan ng putukan. At matapos ang ilang minuto sa tulong na rin ng mga drone na ginamit ng IDF, ay isa-isa nilang na-eliminate ang 3 operatiba ng Hamas na talaga namang lumaban hanggang sa kahuli-hulihan nilang hininga. Ayon kay IDF spokesperson Daniel Hagari, hindi pa pinagbigyan pansin ng mga sundalo ang kanilang napaslang na mga kalaban hanggang sa pagbalik nila sa area kinabukasan. Huwebes ng umaga nang makita ang wala ng buhay na katawan ng isa sa 3 Hamas members nang ma-realize nila na malaki ang pagkakahawig nito sa Hamas leader na si Sinwar. Kaya agad pinag-utos ng pamunuan ng IDF ang isang masusing DNA testing upang masigurado na ito na nga talaga ang matagal na nilang pinaghahanap
na mailap na leader ng Hamas. Tsaka pa lamang nila inanunsyo sa buong mundo na kumpirmadong nadali nila si Sinwar. Hindi sa isang assassination plot tulad ng isa pang Hamas leader na si Ismail Haniyeh sa pusod ng Iran, kundi sa isang di sinasadyang encounter. Nataon di umano na 2 lamang ang kasamang bodyguards ni Sinwar at wala rin itong mga bitbit na hostage gaya ng inaasahan nila na ginagawa nito palagi. Ang mas matindi, nang i-check nila ang video ng isa sa mga drone na ginamit sa pagtugi sa 3 Hamas operatives, dito na nila napagtanto na nakunan pala nila ang huling sandali ni Sinwar habang nakatakip ang ulo at bahagi ng mukha. Nakaupo sa isang armchair sa sala ng isang sirang bahay, naputol ang kamay, labis ang pagdurugo, hinang-hina at may hawak na tila piraso ng bakal na kanyang ibinato sa drone na wala namang naging epekto. Hindi na pinakita pa ang mga susunod na nangyari, pero ayon sa IDF, sinundan na nila ito ng sunod-sunod na tama ng bala sa ulo at katawan na tuluyan niyang ikinasawi. Tila kabaliktaran ng kanyang mga huling sandali sa imahe ng isang malakas, matapang at masigasig na leader na nakikita sa mga litrato at mga balita. Nang makita di umano ng grupo ni Sinwar ang puwersa ng IDF, ay agad silang nagsipagtakbuhan at isa-isa naman silang dinugis ng IDF operatives na armado ng mga drones hanggang sa maputulan ng kamay si Sinwar at ma-corner sa isang bahay kung saan natapos ang kanyang buhay. Noong una ayon sa IDF, ay daliri lamang ni Sinwar ang dinala sa isang laboratory sa Israel upang ma-DNA test. Subalit nang makumpirma na nila ang totoong identity na ito nga si Sinwar, ay binalikan nila ang kanyang katawan at dinala na rin sa Israel. Sa oras na nakumpirma ang kanyang pagkamatay, ay nagbunyi ang maraming mga mamamayan ng Israel. Ang iba pa nga ay nagpalakpakan habang nasa beach ng Tel Aviv, habang inaanunsyo ng lifeguard ang kanyang pagkamatay. Ang iba naman ay pumunta sa mga kalsada, bitbit ang Israeli flag bilang pagpapakita ng galak sa pagpanaw ni Sinwar. Agad rin nagbigay ng statement si Benjamin Netanyahu at sinabing nagtapos na rin ang pananalot ni Sinwar, kasabay ang pagbabala niya na hindi titigil ang Israel sa iba pang buhay na leader ng lahat ng kalaban nilang grupo na habulin sila saan mang sulok ng mundo kapag hindi sila tumigil sa pananalot sa mga mamamayan ng Israel. Sinabi rin niya na bagamat patay na ang ulo ng ahas na si Sinwar, hindi pa rin tapos ang gera laban sa Hamas sa Gaza. Habang hindi pa nila nababawi ang 101 na Israeli hostages, nangako rin ito sa mga sibilyan ng Gaza na nagsisikap silang dagdagan ang humanitarian aid sa naturang lugar dahil ayon sa kanya ay Hamas at hindi mga sibilyan ng Gaza ang kanilang mga kalaban. Ayon sa mga international observers, malaking pagkapilay di umano ito sa pabunuan ng Hamas, subalit hindi pa ito ang magiging hudyat na magtatapos na ang giyera sa Gaza. Lalong hindi rin ito mga ngahulugan na isusuko na lang ng Hamas basta-basta ang mga bihag nila. Bagamat mas mapapadali di umano ang hostage negotiation ngayon dahil matatanda ang si Sinwar ang naging balakid sa pagsauli ng mga Israeli hostages na nasa kamay ng Hamas dahil sa laki ng hinihingi nitong kapalit, kagaya ng libong mga Palestinian prisoners na papakawalan at ang kanyang immunity sa mga kaparusahan bilang utak ng October 7 attacks, lalo na laban sa paniningil ng Israel sa kanyang buhay. Nagbigay na rin ng pahayag ang ibang world leader sa Hamas na panahon ng isuko nila ang kanilang mga armas at ibalik ang mga hostage sa ngalan ng kapayapaan sa Gaza. Sinigundahan ito ni Prime Minister Netanyahu na nananawagan rin sa mga kasapi ng Hamas na panahon na upang bitawan ang kanilang mga pinaglalaban at pangako niyang susuklian ito ng Israel ng kapayapaan. Bagkus kung sila ay nagmamatigas, hindi mag-aatubili ang Israel na sila ay muling paulanan ng bomba. At alam na di umano ng sino man na matutulad din kay Sinwar, kay Nasrallah, kay Haniyeh at iba pa ang kahihinatnan ng sinumang may masamang balak sa kanila. Tila ito ba ay pasaring na rin sa mga lider ng Iran na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin sa gagawing ganti ng Israel laban sa kanila. Ngayong wala na si Sinwar, tuluyan na nga bang mawawala ng kakayanan ng Hamas na lumaban? Ayon sa mga eksperto, tuloy pa rin daw ang pag-function ng Hamas bilang isang organisasyon sa kabila ng pagpanaw ni Sinwar. Yan ay dahil nahahati sa mas maliliit na paksyon o grupo ang Hamas na may kanya-kanyang leader at malakas ang ideolohiya at galit sa Israel, kaya mahirap itong matinag. Ganon rin daw ang nangyari sa Hezbollah na kahit naubos na ang kanilang matataas na opisyal ay patuloy pa rin lumalaban dahil may kanya-kanyang desisyon ang bawat leader ng maliliit nilang paksyon na patuloy pa rin nakikipaglaban sa Israel. Sino na nga sa mga naiwang leader ng Hamas ang maaring sumunod kay Sinwar? Ayon sa mga eksperto, ang mga taong ito ang posibleng papalit kay Sinwar sa kanyang pwesto.
Si Mahmoud al-Zahar na isa sa founding members ng Hamas ay may malaking tsansa na susunod kay Sinwar. Siya ang nagsilbing foreign minister ng grupo ng ilang taon. 2 beses na rin siyang nakaligtas sa assassination attempts ng Israel noong 1992 at 2003. Kaya tulad ni Sinwar, matibay rin ang pagkatao at hugot nitong si al-Zahar na lumaban sa Israel. Ganon din ang respeto sa kanya ng mga miyembro ng Hamas. Isa pang matunog na pangalan sa panig ng Hamas ay ang kapatid mismo ni Yahya na si Mohammed Sinwar. Tulad ng kanyang kuya, matagal na ring pinuno ng military wing ng Hamas si Mohammed. Marami di umanong pagkakahawig sa pamumuno at personalidad ng magkapatid. Ganon din ang galit nila sa Israel. At kuha rin daw niya ang respeto ng karamihan sa mga miyembro ng Hamas. Kaya di malayong siya ang susunod sa yapak ng kuya nito. Subalit may isang pangalan ang talagang sinasabing mas may pinakamalaking tsansang sumunod kay Sinwar kung ito raw ay buhay pa. Ilang beses na kasing binalitang patay na rin si Mohammed Deif. Subalit meron din nagsasabing malubha lang itong nasugatan at nagpapagaling habang nagtatago lamang. Kasama di umano siya ni Sinwar na nagplano ng October 7 attack sa Israel at base sa kanyang experience at military credentials, siya talaga ang pinaka-perpektong dapat maging susunod na leader ng Hamas. Kung ang karamihan sa mundo ay naniniwala na hihina ang Hamas sa pagkamatay ni Sinwar, nagbigay naman ng pahayag ang Iran na mas lalo lamang mag-aalab ang damdamin ng mga miyembro ng Hamas, lalo na ang mga bagong sibol na kabataan na ituloy ang laban upang mapalaya ang Palestine. Maging ang Hezbollah ay nag-anunsyo na rin na mas paiigtingin nila ang pananarget sa Israel bilang ganti sa pagkawala ng isang tapat at matapang na kakampi. Ayon pa sa isang mataas na opisyal nilang hindi nagpakilala. Pero ang sagot naman ng Israel dito ay bring it on o ituloy nyo lang. At hindi rin daw sila titigil hanggat di pa nakakauwi ang Israeli hostages na nasa kamay pa rin ng Hamas hanggang ngayon. At ang kanilang mga mamamayan na ilang taon nang sinasalot ng Hezbollah sa border ng Lebanon. Kaya imbis na humupa ay maaaring mas magiging madugo pa ang yugto ng gera sa mga darating na araw. Lalo na't nakaamba rin ang response ng Israel sa pananarget ng Iran sa kanila noong unang araw ng Oktubre. Patunay lamang na sadyang masalimuot ang multi-front war na kinakaharap ng Israel. Subalit subok na dito ang Israel ayon sa mga eksperto. Base sa pahayag ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant, nakakasana ang opensiba nila laban sa Iran at hindi raw kasama dito ang pag-target sa nuclear facilities at oil fields ng bansa na pinakiusap ng US sa Israel na huwag gawin. Subalit maaari rin daw magbago anumang oras ang kanilang plano ayon kay Gallant dahil sa bandang huli, magbabase pa rin daw ang kanilang resback sa Israel sa kung anong ikabubuti ng kanilang mga mamamayan. Kasabay nito ay ang patuloy na pagdating ng mga personnel at gamit ng US sa loob ng Israel upang mag-set up ng isa sa pinaka-reliable na air defense systems ngayon sa mundo na THAAD missile defense system ng US. Kakailanganin di umano ito ng Israel dahil inaasahan nila ang coordinated attacks ng Iran at mga proxy groups nito sa oras na gumanti ang Israel sa kanilang ginawa noong October 1. Kung tutuusin, isang malaking challenge sa Israel ang multi-front war laban sa Hezbollah, Hamas, Houthis at Iran. Subalit nangako naman ng US na hindi nila iiwan ang Israel sa labang ito. Sa katunayan ay kamakailan lang nag-conduct na ng pambobomba ang US gamit ng kanilang mga stealth bombers sa mga pasilidad ng Houthi sa loob ng Yemen bilang tugon sa wala pa rin itong humpay na pananarget sa mga commercial ship na dumadaan sa Red Sea. Nagbabala rin ang US na hindi sila mag-aatubiling targetin ng Iran kapag gumawa ito ng malaking hakbang na magre-resulta sa pagkamatay ng kanilang mga personnel at mga sibilyan ng Israel. Ang Iran naman sa kabilang banda, bagamat patuloy ang pagbabanta sa kanilang malupit na ganti kapag tinuloy ng Israel ang resback nito, ay nanghihingi ng tulong sa UN at Saudi Arabia na makialam upang humupa ang gulo sa Middle East na marami ang naniniwala na sila naman ang nagpaumpisa sa pamamagitan ng kanilang mga proxy groups. Patunay raw ito na tila ninenervyos din ng Iran sa gagawin ng Israel laban sa kanila. Marami rin ang naniniwala na hindi magdadalawang isip ang Israel na targetin ang mga leader mismo ng Iran sa kanilang gagawing operasyon, lalo na si Supreme Leader Ali Khamenei na siyang utak ng lahat ng desisyon ng Iran laban sa Israel. Maging ang pahayag ng Israel na panay military facilities lamang ang tatargetin nila sa loob ng Iran, may mga naniniwala na palabas lamang ito ng Israel dahil ito na raw ang perpektong pagkakataon na pulbusin nila ang nuclear facilities at oil fields ng Iran habang may mabigat na dahilan ng Israel na gawin ito. Hindi tulad ng pananarget lang sa ibang oras na walang pinanggagalingan na baka kondinahin pa sila ng mundo.
At ang pahayag na ito ay bluff lamang upang hindi makapaghanda ang Iran sa kanilang gagawin. Sana nga ay humupa na ang kaguluhan sa Gaza at maibalik na ang mga Israeling bihag sa pagkamatay ni Sinwar dahil di may pagkakailang marami ng inosenteng sibilyang nadadamay sa gerang ito. Mga kabataan, matatanda, mga magulang na wala naman sanang hangad kundi mabuhay ng normal at tahimik maging sa Gaza man ito, sa Lebanon at sa loob ng Israel. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.